Good morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito mga kapatid. Good morning everyone. Napakabilis po ng panahon. Today is last Friday of the month of May. Kamusta po? Paki-share nyo lamang po itong video natin sa mga kaibigan, mga kakilala po. Ito, sinishare po natin para sa mga mag-anak natin, sa mga kakilala natin. Habang naghihintay po tayo ng mga kasama po natin sa araw na ito, mga kapatid. Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Hi, good morning po sa inyong lahat. Happy weekend. Today is Friday and happy birthday po sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan, ng kanilang mga birthday sa oras na ito o sa araw na ito. At happy wedding anniversary po sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversary today, mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos na at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito. Sa ngalan po muli ng Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella. Lagi po ninyong kasama. Araw-araw po yan, mga kapatid. Dahil may mga kakilala, may mga kapatid tayo na nagtatanong lagi tungkol po sa salita ng Diyos at purihin ng Panginoon. At ngayon, ang pag-uusapan natin po ay tanong po ito sa of course sa buhay spiritual. Ano daw ba sabi dito ang seguridad daw ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan? Yan po yung tanong. Yung kaligtasan daw ba ay ito yung pinaka security mo para magpatuloy o sa paggawa ng kasalanan. O yan, mga kapatid, yan po yung mga mga pag-uusapan natin sa umagang ito. At kamusta po kayo? Kahapon may mga nag-comment at may mga nag-private na message po sa atin at na-appreciate po natin po yon, mga kapatid natin sa ibang bansa, yung tungkol po doon sa euthanasia kahapon. Salamat po sa inyong mga komento, sa mga private messages po sa atin tungkol po doon sa
tungkol po doon sa euthanasia, mga kapatid. At na-appreciate po natin yon. Doon pala daw sa ibang bansa, kapag yung may mga talagang yung bang bedridden na at talagang wala nang pag-asa, sinasabi na talaga ng ano yun, ng doktor ng ospital. Wala na po talagang totally ano na po talaga, bumagsak na lahat ng sistema sa katawan. Kaya yung iba, choice daw po ng mga pamilya kung lalagyan pa ng aparato or pag sinasabi doon na pwede naman lagyan ng aparato pero tinatapat na sila ng doktor. No? Ito po kasi, ito po ganun. So, mapoprolong ang buhay niya pero yun nga, siyempre pera, ganito, ganun. Pero ganun pa man, marami pong mga na ano sa pinag-usapan natin kahapon. Ano? At salamat po sa inyo, mga kapatid. Okay, so ngayon, ang pag-uusapan naman po natin, ang kaligtasan daw ba ay seguridad, ano po, o tinatawag nating, ano mo yun, security. Seguridad ay, ito daw po yung security to have license to do bad things. Yan. Ito daw ba ay seguridad sa kaligtasan ay ang seguridad daw ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng masama or sa paggawa ng kasalanan. Ayan. Muli po mga kapatid, sa ngalan po ng Church of Christ at Pines, sama-sama po tayo sa umagang ito. At hintay lang po tayo ng mga makakasama po natin. At sa mga kapatid natin na nandyan sa inyo po, pakishare nyo lamang po itong video po natin sa mga kaibigan nyo po, sa mga ka-group chat nyo po. Yan. Shoutout po sa inyo kay Sister Lydia Miguel Cruz. No? Good morning po, Pastor Gilbert and family. A great morning to good morning po. God bless. Sister Lita G. Piran. Shoutout po sa inyo. Good morning po sa inyo, Sister Lita. A blessed morning po sa lahat. Ayan, kay Brother Victor Makasinag. Good morning, bro. Kay Kuya Rolly, kay Brother Rolly Pel, mga kapatid natin dyan sa Cavite. At sa mga kaibigan po natin na lagi nating nakakasama ngayon, at nawa ay patuloy po na ibahagi po natin po ito, mga kapatid, sa mga kamag-anak natin. Kay Ate Ana Abelia Marco na nandyan sa Cavite rin, mga kapatid. Shoutout po, Ate Ana. At kanino pa? Kay Sister Zeni Omnes Tabliga. Yan. Shoutout po sa inyo, Sister. Mapagpalang umaga po sa lahat, mga kapatid. Yan. Mapagpalang umaga din po sa inyo. At kanina pa kay Sister Nel Taruk, mga kapatid natin dyan po sa Pampanga, dyan po sa Manena Church of Christ. Shoutout po sa inyo, Sister Nel. God bless po. At kay Brother Dedicatoria Celso Jr., good morning po. Yan, good morning po sa inyo. Kay Brother Jerry, Dinilina, good morning po, Brother Jerry. Kay Sister Loida Filarcuna Maulyon, mga kapatid natin dyan po sa Mindoro. Shoutout po sa inyong lahat, mga kapatid. At kay Sister Tita Nuevo San Jose, good morning and happy weekend everyone, sabi niya po. And sino pa? Yan, kay Kuya Rolly and kay Sister Elsie Melendez Labrado, good morning. Diyan po sa Bacolod City. Hello po, shoutout po sa inyo, Sister Elsie. Yan, mga kapatid natin na nakita natin diyan, diyan po sa sa Bacolod, nung NCLC, yung National Church Leadership Convention, yan, nagkita-kita po tayo. Kay Sister Tess Priñas, yan, nagkita-kita rin po tayo niyan diyan po sa Bacolod. Good morning, Brother Gilbert at mga kapatid. It's Friday again. Yes, opo, it's Friday again. Thanks God, it's Friday. Sabi nga, TGIF. Thanks God, it's Friday. So, shoutout po sa inyo. At ganoon din kay Brother Roland Guillermo. Shoutout po. Lagi natin kasama si Brother Roland. Shoutout po, Brad. At ingat-ingat po lagi. At ganoon din po kay, sino pa, mga kasama natin. Ayan, kay Sister Ellen Nolasco, mapagpalang umaga po, Brother Gilbert, at sa lahat ng ating, lahat na, sabi dito, lahat ng mga gising na, sabi dito. At ginising ng ating Panginoon sa umagang ito. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Sister Minda, hello po Sister Minda, all the way from, dyan po sa
sa California, dyan po sa US. No, good morning po. Yan, sabi ni Sister Seni, Omnes Tabliga, hello po. Yan, hello din po sa inyo. At ganun din kay Sister Jeanette Pagulong, dyan po sa dyan po sa Hong Kong, no? Lagi natin silang kasama dyan. Shoutout po sa inyo dyan, kila Sister Jeanette Pagulong and the rest of our sisters there in Hong Kong, Church of Christ. So, God bless po. Nawa ay makabisita po kami dyan sa inyo, mga kapatid. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano po? Ingat-ingat po kayo lagi, no? Sa mga OFW po natin, mga kapatid. Palakasin niyo po ang inyong laging, yung inyong katawan lagi. At kasi siyempre yung lakas natin, lahat naman tayo, kailangan natin ng lakas para gawin natin ang mga gawain po natin. Ayan, at sabi ni Brother Robert, hello Brother Robert, Istabaya Fernandez, sabi niya, good morning Pastor, see you on Sunday, God bless. Ayan, opo, magkita-kita po tayo dito sa Sunday po, Brother Robert, Istabaya Fernandez. Ayan, mga kapatid. At gusto ko lamang din po i-anunsyo that this coming Saturday, by tomorrow, Saturday, bukas katapusan, mag-uumpisa na po yung Manila Bible Seminary extension, dito sa Pines, Kaya MBS extension, iniimbitahan po namin kayo, baka kayo po ay malapit dito sa amin. You can enroll, na dito sa ating MBS extension, Ito po ay once a month lang naman po ito. So, kaya bukas, andito po ang mga taga-MBS, ang mga professors, yan, sila Brother Mel, nandito po yan sila bukas, Kaya sa mga kapatid natin dito sa Baguio, lahat po ay, of course, iniimbitahan ang lahat, na naway, makasama po namin kayo dito. Ano naman po ito, every last Saturday of the month, Once a month lang. Tapos isang taon po yan. Tapos sa isang buwan, isang Saturday ka lang papasok. So yun po mga kapatid. Kaya mahalaga at maganda po ito. Para po patuloy na ma-establish yung ating mga, di ba? Yung ating mga belief on how to interpret the Bible, everything, in doctrine, lahat. Yan maganda po yan. Meron tayong music, merong may doctrine, meron pong hermeneutics, at yun, marami pong mga subject na pag-uusapan tungkol po dito, Kaya mahalaga po ito, kaya sa mga kapatid natin dito sa Baguio, ay naway makapag-enroll po tayo, Yan mga kapatid, yan po ay bukas alas 8, alas 9, yan, mag-umpisa na po tayo. Okay, good morning po sa inyo kay Atemio Cao. Hello bro, good morning po. Sabi niya, diyan po sa Pampanga, At ganun din kay sa aking pinsan, Wilson Palmes. Kamusta, Insan? Anong balita? Nandyan ka ba ngayon sa Iloilo? Ayan, pinsan ko po yan. Nandyan po siya ngayon sa Iloilo sa mga kamag-anak namin dyan dahil nga po dun sa pagpanaw ng aming tiyahin. Sa tiyahin po namin na pumanaw nung mga nakaraan, At ganun din po kay Sister Jesselyn Endoso Robin. Hello po, good morning po. Shoutout po sa inyo at kay Ninong Ronald Robin. Good morning po sa inyo diyan, sa mga kapatid natin diyan po sa Krusada. God bless po sa inyong lahat. Okay, so yan, at pag-uusapan natin ngayon, yung tanong po na ang seguridad daw ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan? Yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Kaya pakishare nyo lamang po ito mga kapatid sa mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Sige, start na po tayo. At shoutout po kay Sister Senen Sotomango o Sotomango. Yan, good morning po sa lahat, sabi niya po. Kay Sister Mirna Lacaba Estepona Abdon, shoutout po sa inyo. Okay? Tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, once again for the day that you have given to us with new strength and new life that we will going to use it, Father God, to praise you and to serve you, Father God, this entire day. We thank you, God, sa umagang ito, sa lakas, Panginoon, at buhay. Sa oras na ito, Panginoon, ay hiling po namin na ikaw po manguna sa aming mga pag-uusapan, sa aming mga pag-aaralan. And please lend us enough wisdom para po maintindihan namin at
maunawaan po namin ang mensahe ng iyong mga salita upang ito po'y maging dagdag ng paglago ng aming mga buhay espiritual. Salamat po, Ama, sa biyaya. Dahil po sa iyong biyaya ay tunay po na nakalasap at naka-receive po kami ng kaligtasan buhat sa iyo. And because of your grace, Father God, we already forgiven, Father God, and we thank you for that. Ikaw po ang aming itinataas, ikaw po ang aming pinupuri. Samahan mo kami sa mga oras na ito, sa aming mga pag-uusapan, nawa ito po ay maging dagdag ng paglago ng aming buhay espiritual. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang seguridad daw ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan? Alam niyo mga kapatid, ang kadalasang dahilan sa pagtutol sa doktrina na hindi nawawala ang kaligtasan ay ito di umano ang dahilan ng katuruan na ang mga Kristiyano ay pwedeng mamuhay sa paraang gusto nila at sila ay may tuturing pa ring ligtas sa kabila noon. Tandaan po natin, hindi po tayo one save, always save. Yung tinatawag na OSAS, one save, always save. Hindi po yun ang ating pinaniniwalaan. Kasi baka yung tanong ng kapatid, baka yun po yung kanyang iniisip, para lang sige, para ma-secure yung salvation ko, para ma-secure yung soul ko, so I have to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Then gagawa ulit ako ng mga bagay na mali, at least ligtas na ako. So, ganon. Siguro marahil ganon yung kanyang isip. Or di kaya naman baka may narinig po siyang na ganitong mga turo. Pero kaklaruhin natin, ang ating mga belief it's not OSAS. Tayo po ay we are saved by grace. Naligtas po tayo sa pamamagitan po ng kagandahang loob ng Diyos. Babasahin natin mamaya yan. Yung mga talata na babanggitin natin. Okay, ang sabi pa mga kapatid, maaring ito'y totoo sa teknikalidad, ngunit hindi ito tunay na kahulugan ng doktrina na sabi nga hindi nawawala ang kaligtasan, mga kapatid. So, ang isang tao, ang taong tapat na tumanggap kay Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, ang sabi nga mga kapatid, tinanggap ang Diyos bilang kanyang tinanggap ang Diyos bilang kanyang anak na maaaring makapamuhay minsan sa isang makasalanang pamumuhay. Ibig sabihin, galing ka sa pamumuhay na mali, galing ka sa pamumuhay na hindi maganda, galing ka sa pamumuhay na hindi tama, galing ka sa pamumuhay na namumuhay ka sa kasalanan. At dahil nga po, ikaw po ay na-convict sa pamamagitan ng Espiritu Santo and you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, kailangan mamuhay tayo sa paraang nais ng Diyos, sa paraang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sabi nga mga kapatid, subalit hindi niya ito patuloy na gagawin. Ang tunay na Kristiyano ay kakaiba na kaysa isa-isang karaniwang tao sa uri ng kanyang pamumuhay. Tinanggap mo ang Panginoon, pero hindi ka naman nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil parang you are thinking that just to secure your salvation, then kailangan kong tanggapin si Jesus Christ. Pero andun pa rin yung paggawa mo ng mali, paggawa mo ng kasalanan, or namumuhay ka sa kasalanan, anong nang mangyayari po dyan? So, yung Espiritu, yung Holy Spirit, of course, namimigati sa atin kung talagang tinanggap mo ng buong puso. Ang taong tinanggap ng buong puso si Kristo ay ang taong namumuhay na saan? Namumuhay na sa matuwid, namumuhay na sa tama, namumuhay na sa kabanalan. Kung talagang tinanggap mo ng buong puso mo. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi, talagang tinanggap ko ng buong puso ko ang Panginoon sa buhay ko talaga. Tinanggap ko siya talaga. Tapos namumuhay ka pa sa kasalanan, namumuhay ka sa paggawa ng mali, o may mga bisyo ka pa, ganun. Hindi mo siya talaga tinanggap ng buong puso. Kasi ang taong tumanggap ng buong puso sa Panginoon ay ang taong lumalakad na sa kabanalan. Sabi po ng 2 Korinto, ang lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya po ay bago na. So yun po yun.
kung talagang tinanggap mo. Ngayon, kung meron po kayong kakilala po na sinasabi niya na tinanggap niya talaga ang Panginoon ng buong puso, pero nakikita mo naman namumuhay siya sa kasalanan, namumuhay pa rin siya sa mga kasinungalingan, namumuhay pa rin siya sa mga vices, sa mga bisyo, namumuhay pa rin siya. Nakikita mo talaga, or baka naman tayo po yun, kapatid. Baka tayo po yun. O baka kayo po yun, o baka ako po yun. Yan po ay sabi nga ng Biblia dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Yan po yun. Nagiging nagiging sinungaling tayo sa sarili natin. And of course, nagiging sinungaling tayo sa Diyos. So yan po mga kapatid. Kaya ang sabi nga, subalit hindi niya ito ay patuloy na gagawin. Ang tunay na Kristiyano kasi, sabi dito ay kakaiba na kaysa sa ibang kananiwang tao sa uri ng kanyang pamumuhay. Dapat isa pamuhay at hindi lamang isa-isip ang dapat gawin ng isang tao na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang po nasa isip mo, kundi dapat ipinapakita yan sa buhay o nakikita ng mga tao. So malinaw na sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos. Maliwanag yan mga kapatid ko. Diyan po sa Efeso 2:8 hanggang 9. Hanggang sa mga talatang sumusunod, basahin niyo po yan. At diyan po sa Efeso 2:8. Ngayon, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na ginawa ni Jesucristo. So, kailangan natin yung gawin. Kaya nga na ang isang tao ay nagtiwala kay Jesucristo at siya ay tinanggap ng Diyos bilang anak. Diba? Kaya nga ang sabi po ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At doon po sa John chapter 1, ang mga nananampalataya sa Kanya ay tinatanggap niya na bilang anak. So yun mga kapatid. Ngayon, siyempre, kapag tinanggap ka bilang anak at dahil sa iyong pananalig sa Panginoon, so kailangan mo, sa buhay mo, kailangan merong pagbabago. Now, kaya nga yung tanong po na ang seguridad daw ba ng kaligtasan, ay lisensya sa paggawa ng kasalanan? Ang sagot po diyan, hindi. Hindi po. Anong sabi ng Biblia? Doon po sa aklat po ng Roma. Sa aklat ng Roma 6, mababasa po natin po dito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa Roma chapter 6, kung may mga Biblia po kayo, pwede nyo pong i-check, mga kapatid. Diyan po sa Roma chapter 6. Basahin po natin. Kung may mga Bible kayo, sundan nyo po ako. Tignan nyo rin po kung may mga Biblia kayong hawak dyan ngayon, tignan nyo po. Kahit anong salin ng Biblia, mapa-English man yan, New King James Version, NASB man yan, Mabuting Balita Biblia, ang Biblia, tignan po natin. Sabi po ng Roma 6, mga kapatid, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Tanong yan ni Apostol Pablo, si Pablo ang nagsasalita. So sabi ni Pablo, anong gagawin natin? Anong sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Tanong niya na, mga kapatid. Siya na rin ang sumagot. Ang sinasabi niya na tanong dito, ibig sabihin po na anong gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan para yung biyaya ay patuloy na sumagana sa atin? Ang sabi niya, yung sagot niya doon sa verse 2, sabi niya, hindi. Di ba? So in short, doon sa tanong na ang seguridad ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan? Ang sagot po doon, hindi. Hindi, wag tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan para ang biyaya ay may nagana sa atin. Alam natin na sagana ang biyaya. At wag nating abusuhin po ang biyaya. Sagana ang biyaya sa atin. Wala tayong pagdududa diyan. Sagana. Sabi nga for my grace is sufficient for you, 'di ba? Sapat 'yan. At sagana ang biyaya sa atin.
Ibig sabihin, yung kagandahang loob ng Diyos, sagana sa atin yan. Hindi natin pwedeng pag-alinlanganan yan. Kahit na ikaw po ay gumagawa ng sabihin po natin na mali, sagana ang kabutihan pa rin ng Diyos sa iyo. Kahit na ikaw po ay namumuhay sa kasalanan, sagana ang biyaya ng Diyos sa iyo. Nga lang, ito yung sabi ni Pablo. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Pablo, ito, ang kausap niya kasi dito, ang mga mananampalataya doon sa lugar po ng Roma. Kaya ang sabi ni Pablo, ano sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan upang managana sa atin, upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Pag sinabi natin kagandahang loob ng Diyos, it's all about grace. Pag sinabi natin grace, it is unmerited favor of God. Pag sinabi natin unmerited favor of God, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng harangan, hindi mo pwedeng bubungan, hindi mo pwedeng lagyan ng bakod, kundi yung biyaya ng Panginoon, yan po ay sagana sa atin. Overflowing lagi ang sagana. Ibig sabihin, yung kagandahang loob ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya sa atin ng Panginoon, lagi yan. Ngayon sabi ni Pablo, since ganun ang Panginoon, yung kanyang biyaya ay laging sagana sa atin, ito yung tanong niya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda? Sinagot niya na rin, hindi. Hindi. Sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Di ba? Iyan ang sagot po doon sa tanong. Tayo po'y patay na sa pagkakasala at hindi na tayo dapat mamuhay pa sa pagkakasala. Kasi yung kasalanan natin, binalutan na yan ng dugo ni Kristo. Yung buhay natin na makasalanan, binalutan na yan ng dugo ni Kristo. Okay? So, na-justify na tayo. We're already been justified by the blood of Jesus Christ. Na-justify. Ibig sabihin, napawalang sala na tayo. Napawalang sala tayo because of the blood of Jesus Christ. Ngayon, ang pinapayo naman sa atin ngayon, sabi ni Pablo, sabi niya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay laging managana sa atin? Sabi niya, hindi. Patay na tayo sa pagkakasala at tayo dapat ay mamuhay na sa kabutihan at wag na tayong magpapatuloy pa sa kasalanan. So malinaw na sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan po ay sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ginawa ni Hesukristo. Na ang isang tao ay nagtiwala kay Hesukristo at siya ay tinanggap ng Diyos bilang anak. Siya ay naligtas na nagkaroon ng seguridad ng kaligtasan. So secured na po Secured na po yung ating kaluluwa. Naligtas na tayo . Pero hindi ibig sabihin yan, nagagawa ka ng kasalanan at babalik ka sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Sabi ng Biblia po, mga kapatid, tayo po ay nilinis na tayo . Anong sasabihin po natin po diyan? Kung ikaw po ay nalinis na, kung ikaw po ay talagang binigyan na ng kaligtasan, naligtas ka na, sabi nga ng Biblia, kapag ganun daw, para tayong mga aso. Sorry po sa nag-aagahan sa mga kumakain po. Babasahin ko lamang po ito sa inyo. Anong sabi po ng Biblia? Dito po sa 2 Pedro 2:21 hanggang 22. Babasahin ko po sa inyo. Check nyo rin po sa inyo. Sabi ng Biblia sa 2 Pedro 2:21 hanggang 22. Ano ang wika sa atin? Ang wika sa atin ay ganito, mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan, matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang, ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na isinuka ay babalik din. Ito namang baboy, pinaliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. So anong mensahe nito? Very practical. Ang mensahe po sa atin, nilinis ka na, magiging kagaya ka daw po ng, sorry sa nag-aagaan, kung ikaw po ay kumain kagaya ng aso,
kung ano yung mga nailuwa mo na, ay kakainin mo pa. Di ba? Parang, di ba? Ang pangit eh. And sabi doon, ang aso ay likas na madamdamin na isinuka ay ibabalik din. O nagbabalik din. Kagaya din ng baboy. Sabi dito, pinaliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. No. So, ibig sabihin, ang tinuturo lang sa atin, sabi nga ng Biblia, mabuti pang hindi na nila natutunan ang daang matuwid kaysa talikdan. Matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Ibig sabihin, kung tayo nilinis na ng Panginoon, manatili na tayo sa kalinisan. Kung tayo po ay pinapaging banal na ng Diyos, manatili tayo sa kabanalan. Kung tayo po ay niligtas ng Panginoon, manatili ka na dyan. Huwag ka nang umalis. Huwag mo nang gawin na dahilan na, ligtas na ako na-justify na ako Okay na, babalik ulit ako and after all, tatanggapin naman ako ng Panginoon Tandaan natin, wala pong issue sa biyaya ng Diyos, wala pong issue sa kagandahang loob ng Diyos. Sinabi na ni Pablo Diba? Sinabi na ni Pablo Sabi na, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay managana sa atin? Sinabi niya na yan At ngayon, tanong niya. Ngayon, ang sagot niya, hindi. Huwag ka na magpatuloy sa pagkakasala para ang biyaya ay patuloy na managana sa iyo. Sagana ang biyaya. Wala pong pagdududa dyan. Sagana ang biyaya. Yung kagandahang loob ng Diyos, sagana yan. Laging nagpo-flow sa atin yan. Laging nararamdaman natin yan. Pero sabi ni Pablo, wag naman nating gawing lisensya yon. Na kung dahil tinanggap mo ang Panginoon, nakareceive ka na ng salvation, gagawin mong lisensya para magpatuloy ka sa pagkakasala. And again, coming from Paul, ang sabi niya, hindi. Basahin po natin sa wikang English. Meron po akong wikang English po na Biblia po dito na ang salin po niya is New King James Version ng Maxwell Leadership Bible. Tignan nyo mga kapatid. Babasahin po natin sa wikang English. Doon po sa Roma. At tignan natin uli. Sa wikang English. Sabi ng Biblia ay ganito. Sabi niya, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Yan, tanong po ni Paul. Sabi niya, sa verse 2, certainly not. Sa wikang Tagalog, hindi. Sabi dito, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? So sabi niya sa verse 3, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? So sinasabi ni Apostol Pablo na tayo po ay tinanggap ng Panginoon at tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas. Kaya sabi niya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Sabi niya, certainly not. Hindi. Sabi niya pa, how shall we who died to sin live any longer in it? Ngayon, sabi niya, patay na tayo sa kasalanan at wag na tayong mamuhay pa sa paggawa ng kasalanan. So maliwanag yun. Ngayon, ang kaligtasan natin ay hindi po, definitely hindi po siya lisensya, para magpatuloy sa pagkakasala. Ang kaligtasan po natin, mga kapatid, dapat yan po ay alagaan natin. Sabi ng Biblia, alagaan mo yan. You must work out your own salvation. Ibig sabihin, palakasin mo yan. I-work out mo yung kaligtasan mo. Hindi ka gumagawa. Again, take note. Hindi ka gumagawa para maligtas ka. Naligtas ka na. And you should work out your own salvation. Kailangan yun. Magpatuloy. Yan sinasabi niyan Magpatuloy. Para ang pinupunto lang, pag pumunta ka sa gym, ang gagawin mo, ano ba ang purpose mo kung bakit pupunta ka sa gym? Para Para mag-workout ka, kahit pa paano, yung katawan mo, lahat, may cardio dyan, may bicep, may tricep, may pangbalikat, sa lahat may pang-abs, may lower, may pang-middle, may pang-upper, lahat nandun, kompleto pag pupunta ka sa gym. Ngayon, pag pupunta ka sa gym, tapos wala ka namang gagawin, manonood ka lang doon, ay ano mangyayari po dyan?
Wala rin. Anong purpose mo kung bakit pumunta ka doon? Baka siguro tingin-tingin ka lang sa mga nag-gym doon. So, ibig lang sabihin, tayo po ay tinanggap ng Panginoon, sabi nga, bilang anak, at tayo po ngayon ay bilang mga nananalig sa Kanya, nananampalataya sa Kanya. Ngayon, ang inaasahan naman ng Panginoon ay kailangan yung kaligtasan natin is alagaan natin. I-workout natin yung salvation natin. Tuloy lang tayo. Ibig sabihin, dadalo ka sa kapilya, mananalangin ka, hindi yung na pumunta ka sa kapilya, wala kang gagawin. Mag-observe ka lang doon. Pumunta ka sa kapilya na tingnan mo lang yung mga ginagawa ng iba doon. Pag meron ka nakitang mali, mo sila, may sasabihin ka, i-criticize mo sila, pupunayin mo sila. Hindi po ganoon. Hindi po hindi po paggawa sa ibig sabihin yung pagpapatibay sa kaligtasan. Hindi po. Yan po ay pagpuna sa iba ay hindi po hindi po yan sinasang-ayunan ng Biblia. Kaya sabi ng Biblia, focus sa Panginoon. Focus tayo. We should focus on Christ. Pagpupunta tayo sa kapilya, because we should focus on Christ. Kasi yun naman ang purpose kung bakit tayo nandun eh. And we should work out our own salvation. Manalangin tayo, magbasa ng Biblia. Of course, gumawa ng mabuti. At hindi po tayo dapat bumalik na sa paggawa ng kasalanan. Ang kaligtasan ay nakakamit sa pamamagitan lamang ng biyaya. Ngunit ang taong naligtas o iniligtas ng Diyos ay tiyak na magpapatuloy sa paggawa ng mabuti at ang kabutihang iyon ay hindi upang siya ay maligtas, kundi upang patunayang siya ay ligtas na. Mga kapatid? Kaya nga, ito po'y tinugunan ni Apostol Pablo eh. Tinugunan ni Apostol Pablo, yung ganitong issue doon po sa aklat ng Galatia 3. Ang sabi po ng Galatia 3, verse 3, ang sinasabi po ng Biblia? Galatians chapter 3, verse 3. Ang wika po sa atin? Ang sabi ng Biblia, sabi dito, napakahangal ninyo, nagsimula kayo sa espiritu, ngayoy nagwawakas sa laman. Di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kausap niya ang mga taga-Galatia, ang mga Kristiyano po doon. Sabi niya, napakahangal ninyo. Nag-umpisa kayo, nagsimula kayo sa espiritu, tapos magwawakas kayo sa laman. Anong ibig sabihin niya? Simple lamang po ang ibig sabihin niyan. Tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Yung Espiritu Santo nandyan na sa iyo, na nagmamanifest na sa iyo, kumikilos na sa iyo, tapos magwawakas ka saan? Sa paggawa ng mali. Magwawakas ka sa gawain ng laman. Ayun ang sinasabi dito ni Apostol Pablo eh. Kaya yung tugon niya rito, yung salita niya, napakahangal ninyo. Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa espiritu, ngayoy nagwawakas sa laman. Sabi niya, wala na bang halaga sa inyo ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang espiritu? Bakit ba siya gumawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? So yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, sabi niya sa ibang salin, ganyan ba kayo kamangmang? Sabi sa salin ng Biblia ko, napakahangal ninyo. Sabi sa isang salin ng Biblia, ganyan ba kayo kamangmang? Kayo ay nagsimula sa pamamagitan ng Espiritu. Kayo ba ngayon ay ginawang ganap sa pamamagitan ng gawa ng tao? Ibang salin eh. So sinasabi lang dyan, ngayon ay magpapatuloy kayo sa gawa ng laman. Kayo ay gagawa ng kasalanan. Wag nawa. Kung nag-umpisa ka sa Espiritu, tapusin sa Espiritu. Ang ibig lang sabihin, kung ang Panginoon ang naghahari na sa buhay mo, panatilihin mo, siya ang naghahari na sa buhay mo. Kung siya po ay tinanggap mo bilang sariling tagapagligtas, manatili ka dyan. Hindi tayo once saved, always saved. Magpatuloy ka hanggang doon sa hangganan ng buhay mo, hanggang sa mawalan ka na ng hininga sa buhay na ito. Magpatuloy tayo. Huwag nating sabihin, ligtas na ako, sagana naman ang kaya. Sabi namin ni Apostol Pablo magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan upang ang biyaya'y managana sa atin? Ang sabi doon,
Certainly not. Sabi niya, hindi. Patay na tayo sa pagkakasala, patay na tayo sa kasalanan at wag na tayo mamuhay pa sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid. So yun po ang sinasabi dito. Kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ay may katiyakan sa pamamagitan din ng ating pananampalataya. Hindi natin mapagtatrabahuhan ang ating kaligtasan. No, sa makatuwid, hindi rin natin mapapanatili ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga gawa. So ibig sabihin, hindi tayo gumagawa para tayo'y maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil yun po ang resulta ng kaligtasan na natanggap po natin buhat sa ating Panginoon. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi tayo gumagawa dahil para maligtas. Hindi, gumagawa ka ng mabuti kasi yan ay resulta ng kaligtasan na natamo, na natanggap, na binigay at pinagkaloob sa atin ng ating Diyos na buhay. So, ang Diyos ang siyang nagpapanatili ng ating kaligtasan. Doon po sa Judas 24, ang sabi po ng Judas, mga kapatid, diyan po sa Judas, Jude 24, anong sabi po ng talata? Tingnan natin. Kung may mga Biblia kayong hawak dyan, and I'm sure may mga hawak kayong Biblia dyan. Sabi ng verse 24, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Tuloy natin. Sabi niya, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Diba? Benediction yan, mga kapatid. So, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Na siya po ang nag-iingat ng kaligtasan natin. Iniingatan yung, of course, kaligtasan natin. Pero, siyempre, sa huli, ikaw, yung kaligtasan na iniingatan ng Diyos, dapat ikaw, ingatan mo rin yun. Hindi naman pwedeng ang Diyos na iniingatan ka niya, o yung, kumbaga, secured na yung salvation mo, okay na, tapos ikaw ay secured na pala salvation ko. Ikaw naman, hindi mo ingatan yung kaligtasan mo. Ibig sabihin, lumakad ka na ng matuwid. Lumakad ka na ng may kabanalan. Lumakad ka ng may kaayusan. Lumakad ka na ng sagrado. Lumakad ka na ng namumuhay ka sa kabutihan. So yun po ang sinasabi po, mga kapatid. So ang Diyos ang siyang humahawak sa ating mahigpit na mahigpit sa kanyang mga kamay, sa ating mga kamay. Ang sabi po ng Juan, di ba yan Sabi po ng Juan, Gis, mga kapatid, verse 28 hanggang verse 29. Ang sabi po ng talata? John chapter 10, verse 28 hanggang verse 29. Sabi dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking sa aking Ama. So yun po ang sinasabi dito. Ngayon, anong tinuturo sa atin? So walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun lang po yan. Ngayon, dahil sa paggawa ng mali, paggawa mo ng kasalanan, huwag mo sabihin na, iniingatan ako ng Diyos. Ibig bang sabihin, yung pag-iingat sa iyo ng Diyos ay, ibig bang sabihin ay okay lang na gumawa ka ng mali? Hindi po ganun. Ang sinasabi niyan, ang pag-iingat sa iyo ng Diyos, hanggat maaari, alisin ka sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda. Ngayon, after all, meron po tayong sariling mga kalooban. Meron po tayong mga free will. Hindi ginugusto at hindi gugustuhin ng Diyos na ikaw po'y lumakad sa kamalian. Hindi gugustuhin ng Diyos na ikaw po'y lumakad sa paggawa ng kasalanan. Hindi yan gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ikaw mismo din, ingatan mo yung sarili mo. Hindi ang Panginoon, porket na-secure na yung salvation mo, na sinecure niya na yung kaligtasan mo, tapos ikaw hindi mo iniingatan yung sarili mo na okay lang, mahabagin naman
yung Diyos eh. Mahabangi naman yung ama ko eh. Sagana naman siya sa biyaya. Okay lang na mamuhay ako sa ganito, mamuhay ako sa ganyan. Gawin ko ito kasi gusto ko ito. No, mga kapatid, you have to take care of yourself. Ingatan mo yung sarili mo. You have to take care of your salvation. Kaya nga, you must work out your own salvation. Kailangan po yun, mga kapatid. No, bagaman tayo po ay talagang nandiyan na sa Panginoon, pero kailangan mo rin na ingatan mo yun. Kaya nga sabi ng Biblia dahil tayo po ay tinubos na ng Panginoon, tayo po ay binigyan niya na na-preserve na tayo dahil sa kaligtasan na natanggap natin. Ang gusto naman ng Panginoon, lumakad ka sa kabanalan. Anong sabi po ng Roma? Roma 8. Maliwanag po ito eh. Roma 8:38 hanggang 39. Romans chapter 8 verse 38 hanggang verse 39. Ano ang wika sa atin? Ang sabi ng Biblia, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yun po, mga kapatid. So, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. O yan, sabi po ng isang kapatid natin, sabi niyan, preservation of saints. Walang kaso doon dahil talagang hindi tayo pwedeng pahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang pinupunto lang natin, kung tayo po yung lumalayo tandaan natin, hindi tayo once saved, always saved, mga kapatid. Tayo po we are saved by grace. Ngayon, wag nating abusuhin yung biyaya ng Diyos sa atin. May mga tumatangkilik sa mga doktrina ng seguridad ng kaligtasan ay naniniwalang kinakailangan nilang panatilihi iyon sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa. Hindi rin po tayo ligtas sa pamamagitan ng gawa. We are saved by grace. Hindi po sa good works, kundi sa biyaya lamang ng Panginoon. Lagi po ito sa Kanya, hindi po sa atin, sa Kanya po yan. Ngayon, dahil sinecure na yung salvation mo, kailangan manatili ka doon. Kailangan gamitin mong halimbawa yon, gamitin mong patotoo yon para naman sa iba, na ikaw, kahit na gaano ka kasama, dahil nga sa kabutihan ng Diyos, sa Kanyang kagandahang kalooban, dahil sa Kanyang biyaya, tayo po'y tinanggap. Ngayon, gamitin natin yun para makaabot din tayo ng mga tao na sila po ay maranasan din nila yung nararanasan natin ngayon. Paano kung halimbawa, tinanggap ka ng Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, tapos nakita ng ibang mga tao, ganun pa rin ang pamumuhay mo. Di ba? Magiging lalabas pa na parang sinungaling tayo. Parang lalabas pa na parang hindi totoo ang ating pinaniniwalaan. Tandaan po natin, yun po kasi nowadays ang tinitignan ng tao. Yun ang tinitignan ng tao na merong nabago ba talaga sa buhay mo? Na merong ba talagang nabago sa buhay natin? Yun ang tinitignan ng tao At gamitin po natin itong patotoo. We should use this kind of testimony to every people surrounds us. Gamitin po natin ito bilang isang uri ng patotoo sa mga tao sa paligid natin. Para nang sa ganon, mahikayat natin sila, kumbaga maniwala sila na, totoo nga na talagang ang Diyos ay buhay sa buhay mo. Nabago paano kung halimbawang ikaw po ay namumuhay sa paggawa ng mali, namumuhay sa paggawa ng hindi maganda? So yun po yun, mga kapatid. So yun po, kaya sabi ng komento, the Holy Spirit will compel us to do good works. Yes, tama po yun. Siya po ang talagang nagkukundik sa atin para gumawa ng mabuti. So yan po, mga kapatid. Kaya ano pang sinasabi po sa bawat isa po sa atin? Mga kapatid, tayo ay naligtas dahil sa ginawa ni Jesus at hindi dahil sa ating sariling mabuting gawa. Sa Roma 4:3 hanggang 8, kapag sinabi nating kinakailangan nating sundin ang mga salita ng Diyos, ang mamuhay ng makadiyos na pamumuhay upang mapanatili natin ang ating kaligtasan, ay katulad din ito ng pagsasabing ang kamatayan ni Jesus ay hindi sapat para bayaran ang lahat ng ating mga makasalanan.
o ng ating kasalanan. Parang ganun ang nangyayari po dyan. Kapag yung iisipin natin, ay, kailangan kong gumawa ng mabuti para maligtas ako. Parang sinasabi mo na yung ginawa ni Jesus ay hindi sapat. Hindi. Kaya nga, sabi niya, sapat ang ginawa ng Panginoon. Ano po, sapat ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. All you have to do, ano po, is to accept and to have faith, no, doon sa ginawa ng ating Panginoon. No, tanggapin mo at manampalataya ka doon sa ginawa ni Kristo. Ngayon, kung bakit ka gumagawa ng mabuti, hindi para ma-receive mo yung salvation. Hindi para ma-secure ang salvation. Hindi. Na-secure na yan eh. Ginawa na ni Kristo yan eh. Kung bakit ka gumagawa ng mabuti, kasi yun po yung salitang udyok eh. Ano, yung udyok, ano po, ng Espiritu para gumawa ng mabuti. Result yun ng biyaya ng ating Panginoon sa atin. Kaya yun, mga magulang ko at mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, mga kasulatan. Ang kamatayan ni Jesus ay sapat para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Noon, ngayon at sa hinaharap. 'Di ba? Noon, ngayon at sa hinaharap, bago pa man tawagin ang tao o pagkatapos niyang maranasan ng kaligtasan. Sa Roma 5:8, at unang Korinto 15:3 at ikalawang Korinto 5:21. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, pwede nang mamuhay ang mga Kristiyano sa paraang gusto nila at manatili pa rin na naligtas. Yun ba ang ibig sabihin niyan? Na malinaw na sinasabi ng Biblia na ang totoong Kristiyano ay hindi na namumuhay sa paraang ayon sa kanyang kagustuhan, kundi namumuhay na siya sa paraan at ayon sa kagustuhan na ng Diyos. Kaya nga, lagi natin ikukonsidera ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga ang mga Kristiyano ay may bago ng nilalang. Mga bago na tayo na nilalang. Sabi po ng ikalawang Korinto 5:17. Ang mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Ano ba yung mga dating pagkatao? Wala na yun. Yung mga bagay na ginagawa mo dati na hindi maganda, na masama, wala na yun. Tayo ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, gumagawa na tayo ng mga bagay na mabuti. Gumagawa na tayo ng mga bagay na makapagbibigay ng luwalhati or kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ganon, mga kapatid. Kaya malinaw po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Makikita sa mga Kristiyano ang bunga ng banal na espiritu. 'Di ba? Doon po sa Galacia 5:22 hanggang 23. At hindi ang mga gawa ng laman, ayon doon po sa Galacia 5:19 hanggang 21. Hindi gawa ng laman. Malinaw na sinasabi ng unang 1:3, 6 hanggang 9, na ang totoong Kristiyano ay hindi namumuhay sa pagkakasala. Ay hindi na namumuhay sa pagkakasala bilang kasagutan sa akusasyon na ang biyaya ay pagkonsente sa kasalanan. Hindi po. Hindi po. Porque sabi ni Pablo, hindi. Wala. Sabi niya, certainly not. Hindi. Patay na tayo sa pagkakasala, patay na tayo sa kasalanan, at wag na tayo mamuhay pa sa kasalanan. Kaya nga, di ba, sabi sa Galatia 5:1, ano sabi ng Galatians chapter 5 verse 1? Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and not to be entangled again with the yoke of bondage. Pinalaya na kayo ni Kristo upang manatiling malaya, at wag na kayong muli magpapaalipin pa sa pagkakasala. So maliwanag ang sinasabi ni Pablo. Sabi niya, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Wag nawang mangyari. Paano nga na tayong mga patay sa kasalanan ay patuloy na mamumuhay pa roon? Patay ka na sa kasalanan, huwag ka nang mamuhay doon. Patay na yun eh. Wag mo nang buhayin pa. 'Di ba? Kung yung mga bisyo mo dati, tinanggap mo na ang Panginoon, patay na yan, bisyo na yan eh. Wag mo nang buhayin pa. Mga kapatid, patay na tayo doon eh. Wag mo na yung mga ginagawa natin dati na hindi maganda. Ako honestly, may mga kasalanan na akong ginagawa dati. Wala, patay na tayo doon eh. Wag mo nang buhayin pa. At patay na tayo doon. Tayo po'y binuhay na ng Panginoon. Ibig sabihin, yung dati nating
buhay na hindi maganda. Ang turing nga sa atin ng Diyos, kaaway. Ang turing nga sa atin ng Diyos, mga enemies, ang sabi nga eh. Pero dahil tayo po'y tumanggap sa Panginoon, binilang niya na tayo ng mga anak, binilang niya na tayo mga kaibigan, at alisin na natin yung mga bagay na hindi na mabuti sa buhay natin. Kaya yan, maliwanag yan sa Roma sa 1:1 hanggang 2. So ang walang hanggang katiyakan ng kaligtasan ay hindi lisensya upang gumawa ng kasalanan. Hindi po lisensya yan ha. Sa halip ito ay katiyakan na ang pagliligtas ng Diyos ay seguridad na para sa mga nananampalataya kay Kristo. Kaya kailangan po na manatili tayo. So, kailangan gawin natin ang mga bagay na mabuti sa harapan ng Panginoon. Alisin na natin ang mga bagay na gawain ng laman, kundi manatili tayo sa mga gawain ng Espiritu. Mabuti na mga bagay. Sabi ng Roma 8, sabi dito, sa mga tuwid, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Sa Roma 8:12 yan, mga kapatid, hanggang sa mga talatang sumusunod. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. So yan, mga kapatid, ang ating pinag-usapan sa umagang ito. Manatili tayo sa gawain ng Espiritu, manatili tayo sa gawain kabanalan, manatili po tayo sa gawain ng para sa Panginoon at para lumago ang ating buhay espiritual. Alisin na natin ang mga gawaing laman. So ang tanong, doon sa tanong po na, ang seguridad daw ba ng kaligtasan ay magiging lisensya sa paggawa ng kasalanan? Hindi po. Ang seguridad ng salvation na tinanggap po natin, ay dapat makita sa paggawa ng ating mabuting gawa. Yun po yun, mga kapatid. Hindi lisensya para gumawa ng mali, kundi ang kaligtasan natin buhat sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya, gawin nating lisensya para makaakay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Let us always bring people to Christ. Let us lead them to Christ. Pangunahan natin sila patungo kay Kristo. Dalhin natin sila kay Kristo sa pamamagitan ng mga mabubuting patotoo natin na tayo po ay binago ng ating Panginoon. Ang taong binago ng Panginoon ay taong namumuhay sa kabanalan. Ang taong tinanggap ng totoong tinanggap si Kristo, ang taong namumuhay sa katwiran, namumuhay sa kabutihan. So magandang umaga mga kapatid. Nawa ay meron po tayo mga natutunan at paalala sa bawat isa po sa atin. Naway mamuhay tayo sa kabanalan. So pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga tanong. Salamat po sa inyong mga pagbibigay po ng mga komento. Na-appreciate po natin yan. So God bless everyone. At naway bukas, araw po ng Sabado, yung ating aral at gabay. At of course, bukas po ay umpisa ng ating Manila Bible Seminary Extension dito po sa Pines. At sa mga iglesia po na malapit po, church po dito, na iniimbitahan ang lahat. Of course, po ito? Pag-aaral po ito. Meron pong tuition po ito, mga kapatid. So, magkita-kita po tayo bukas at sa ating aral at gabay at sa araw ng linggo, of course, sumamba tayo, magpasalamat tayo sa Diyos, magpuri tayo sa ating Panginoon. God bless everyone. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kagandahang loob na kami po, Panginoon, ay naligtas dahil sa iyong kagandahang loob. Kaya, Panginoon, ang nais mo, kami po ay lumago sa aming buhay espiritual. Lumakad kami ng may kabutihan. Lumakad kami ng may kabanalan. Salamat, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos na patuloy na nagpapaalala at nagtuturo sa amin na naway hindi po kami madaya ng kaaway. Nawa ay hindi po kami lumiko, kundi magpatuloy kami sa tuwid na daan, sa tuwid na pamumuhay, sa tuwid at tama, Panginoon, na maayos po, Panginoon, ang aming mga buhay upang makita ng mga tao sa paligid namin
na kami po, Panginoon, ay talagang namumuhay sa kabanalan. At sila po'y mahikayat namin sila na sila naman din ay makasama namin at may pakilala sa iyo at tanggapin ka din nila bilang sariling tagapagligtas. Salamat po sa mga paalala mo. Ingatan mo kami sa buong maghapon. Salamat sa mga biyaya. Ang lahat ng ito'y aming panalangin, kalaki pang papuri at pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless everyone.